Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo. Ito ka-coffee ha. May mga mapapahiya na naman ditong mga DDS. Itong mga DDS kasi, kung ano-ano yung mga bintang nilang ginagawa sa gobyerno Pinapalabas nila, itong gobyerno na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, bias. Itong leadership dyan sa House of Representatives under Romualdez, bias. Yan ang pinapalabas nila Nanggigipit itong gobyerno, kung ano-anong ginagawa para kitilin yung karapatan ng mga mambabatas, karapatan ng ordinaryong Pilipino, at ng kung sino man. Yan yung kanilang narrative. Ngayon, tanungin ko sarili ninyo, ano to? Ano to? Naabsuelto si Alvarez sa isang kaso lang ito ka-coffee, dyan po sa House Ethics Committee. Yung kanyang kaso dyan na-dismiss. Alvarez scores small victory in House Ethics case. Ano ibig sabihin yan? Di ba kakampi nyo si Alvarez? At na-dismiss yung kaso na yan ni Alvarez? Ano ibig sabihin yan? Nanggigipit na naman ang gobyerno. Baka palabasin nyo na naman, drama na naman yung ginawa na yan. Inabsuelto kunyari para palabasin ninyo na ano yan, palusot lang yan, drama lang nila yan. Kasi kaya ganyan, inabsuelto yan para hindi sila magmukhang masama. Nako, mga narrative ninyo dyan. Kasi pag hindi pumapabor ang desisyon sa inyo, pinupulaan nyo ang gobyerno. Ngayon, na maganda itong naging desisyon, drama lang yan. Ano ba talaga? Saan pa talaga lulugar itong mga tao na ito? Ngayon, ano na naman sasabihin ninyo na naabsuelto itong si Alvarez? Dapat nga magpasalamat kayo Patunay lang yan na hindi kayo ginigipit, nagkataon lang, masama talaga. Masama talaga kayo ka-coffee sa ilang mga kaso, kaya nagkakaganyan yung mga problema ninyo. Pero ang pinapalabas ninyo masama ang gobyerno Kayo lagi nagpapalabas yan. Baka kasi kayo yung masama. Embattled Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez achieved a small victory, but a victory nonetheless in his ongoing ethics case at the House of Representatives. Sabi ng balita ito ng Manila Bulletin. Nako, masama ang gobyerno na naman dito. Mag-thank you naman kayo, please. Hindi lagi kayong negative kayo dyan. Mag-thank you naman kayo. Citing, and I quote, lack of evidence, the House Committee on Ethics chaired by Co-op NATCO Party List Representative Felimon Expares dismissed one of the 3 charges against Alvarez as stated in the ethics complaint against him. Dismiss yung isa doon sa 3 kaso ni Alvarez. Good point sa inyo yan. Magpasalamat kayo. Chinek ko rin ka-coffee. Siyempre, nagtaka rin tayo, bakit na-dismiss? At valid naman ka-coffee. Valid yung reason nila. Valid yung justification nila. Ganyan dapat. Hindi yung pag-iinitan mo. Kayo lahat Lahat ng desisyon Pag hindi pabor sa inyo, pinag-initan. Dapat sports din na kayo kahit papano. Ako tanggap ko na kasi nabasa ko yung argument ng kampo ni Alvarez May punto nga naman. Sige, ano ito? Dropped was the allegation of negligence of duty over Alvarez's alleged habitual absences from committee hearings and plenary sessions in the House. Ang reklamo kasi sa kanya dyan, laging absent, di ba? Sa mga hearing ng komite, sa plenary mismo, sa session ng House of Representatives, laging wala si Alvarez. In short, laging absent. Di ba? Yan yung isang ethics complaint na isinampa sa kanya. Alvarez, a former House Speaker, attended the ethics panel hearing Thursday afternoon, May 16, wherein he faced the complainant si Tagum City Mayor Ray. Tinan mo, kababayan niya rin mismo yung nagreklamo sa kanya dyan. Espares held an impromptu briefing with House reporters after the hearing to explain their decision to dismiss one of the charges. Ito na. Ito na ang explanation. Bakit na-dismiss yung kaso na yan? The members resolved today that we able to dismiss and that just because lack of evidence. Kasi yung ebidensya lang naman nila, doon is the statement of one of the colleague here na nananawagan na mag-duty siya dito sa Congress. And then, there is no specific or a concrete documents on how many absences, said the panel chairman. Yun ang problema. Diba? Lack of evidence. Pero actually, mabilis lang nasutan niya. Pero simple lang naman itong kaso na yan. Kasi ba naman ikaw, ito, para din sa complainant, lesson learned din yan. Pag nagsampa ka ng kaso, gawin mong solido, may sapat kang ebidensya. Kasi ba naman, mag-request ka ng attendance kada hearing 'di ba? Isa-isa tinatawag yan. Alvarez, Davao del Norte, Juan, Region 1, blah 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 blah. 'Di ba iniisa-isa yan? May record ng secretariat yan. Dapat hiningi man lang, 'di ba?
Anyway, sige, hayaan na natin yan. Fault naman yan ng complainant. And on the part of the respondent, nagpakita naman siya ng kanyang letter. He showed us his letter. Yan to the Secretary General of his request for allowing him to work in the district. At hindi naman lahat ng trabaho ng isang representative is really nandito yung presence all the time. Valid yan, totoo yan. Kasi ang purpose ng representative ka-coffee, kinatawan yan, di ba? Hindi sa kinakampihan ko si Alvarez pero yan naman talaga ang ano yan, ang purpose niyan ay katawanin yung iyong distrito. So, may mga pagdinig din, syempre may mga committee kayo, may mga membership ka sa mga komite. Kung member ka ng isang komite, kailangan mong physically present ka, pwede rin naman via Zoom yan, na mag-imbestiga, let's say may mga complaint, at yung mga plenary sessions dyan, kasi nagbobotohan yan sila sa mga issues coffee, nagdedebate sila dyan, ideally present ka dyan. Itong si Alvarez, nag-request naman daw siya, may letter. May pinakita siyang letter na nagre-request siya dahil taga Davao del Norte siya, doon siya magtatrabaho sa Davao del Norte. So, okay, katanggap-tanggap naman yung reason dyan ni Alvarez. Ang hindi katanggap-tanggap dito, yung argumento ng mga DDS na drama na naman ito, na bias ang gobyerno. Ayan nga, ito nga yung patunay yun na hindi bias. Kung valid yung argument ninyo, pumapabor sa inyo. Kung masama talaga, hindi masama talaga. Uy cited 3 grounds to punish Alvarez. Sabi ni Uy yung nagsampa. First, the ethics complaint cited Alvarez's continued and unjustified absences from committee hearings and sessions in the House. X na yan. Na-junk na yan ka-coffee. Dismiss na yan. Second were the libelous remarks made by Alvarez against his fellow government officials, including the Vice Governor of Davao del Norte and other local officials. Yan, wala pang conclusion dyan. Ongoing pa rin yan. And third, Alvarez's alleged seditious remarks during an April rally in Tagum wherein he asked the armed forces of the Philippines to withdraw support from President Marcos. Yan, medyo mabigat-bigat yan ka-coffee, no? Yung una, yung attendance, yung absences, ayan, quits na yan, absuelto na yan. The Committee on Ethics will hold its next hearing on the case on Monday. Morning, May 20 po yan. Monday ka-coffee, ilang araw na lang po. It remains to be seen if the case will be resolved before the Sine Die adjournment of Congress that same week. So, hindi pa malinaw kung isang upuan lang ba yan, mariresolve ba itong kaso na to, o kung ano man yan, hindi pa po malinaw yan. Ang malinaw pa lang dito, yung isa doon sa reklamo, out of 3, na-dismiss na po yan. Yan po yung malinaw dyan. So, antabay tayo kung ano yung magiging decision dito. Mas mabibigat kasi yung ibang kasong isinampa sa kanya dyan sa Ethics Committee. So, again, in fairness sa Congress, sa Ethics Committee, ang bilis ng pagresolba dito sa kaso na yan, hindi na inabot ng siyam-siyam. O sa mga DDS dyan, yan, sana magbago naman kayo ng perception. Magbago naman kayo ng argumento. Hindi porket hindi pumapabor sa inyo ang desisyon, i-bias na ang gobyerno. Yan kasi ang lagi ninyong sinasabi dyan. O ito, pumabor sa kakampi nyo. Bias pa rin ba ang gobyerno? Aba, baka naman kasi yung merit ng kaso. Yan naman kasi ang tinitingnan dyan. Sa mga pagdidig naman talaga, titingnan mo yung merit ng kaso. Titingnan mo yung ebidensya. Alam mo ka-coffee, hindi tayo abogado. Hindi rin tayo nag-aaral ng abogasya. May konting background lang tayo. No? Yung basic lang. Pag nag-college ka, di ba? Yung basic lang ng mga batas natin. Kahit may ebidensya, totoong nangyari yan. Pero wala kayong ebidensya, hindi mo ma-produce yung ebidensya na yan, bali wala lang yan. Kahit alam mo sa sarili mo, 100% sure ka, 1000% sure ka na ginawa niya yung krimen na yan. Pero wala kang ebidensya. Hindi talaga magpo-prosper yan. Hindi pa ito totoong korte, Ethics Committee pa lang yan. Yung allegation lang ng absences, hindi nila mapakita dyan. Walang mga ebidensya. Actually, naging trial by publicity. In fact, honestly, itong absences ni Alvarez, ang consequence yan, napahiya si Alvarez dyan. Hindi ko alam kung paano niya babalikan itong si Mayor Uy sa ginawa sa kanya. Siguro, victory, small victory nga ito sa kanya dahil na-dismiss yung kaso na yan. Pero bagamat ganoon pa man, ka-coffee, siyempre, tungkulin niya pa rin yan Kahit may letter siya, wag naman ganun lagi. Sa 3 years na panunungkulan mo bilang mambabatas, di ba? Lagi ka nandiyan sa Davao del Norte. Siyempre, may duties ka rin Punta ka rin ng HOR. May mga pagdinig pa rin, may mga committee hearings pa rin, punta ka pa rin. May mga plenary sessions, bibihira lang naman yan Sa isang linggo, minsan nga, isang beses lang minsan wala. Di ba? Yung mga plenary sessions na yan. So, puntahan mo rin naman. Di ba? Hindi yung lagi ka nandiyan, nasa bahay lang. Di ba? Isang factor din yan. Trabaho mo rin yan. Pumunta ka ng kongreso, dumalo ka sa mga hearing, pakinggan yung mga reklamong isinasampa sa'yo dyan at kung ano-ano. Kasi part din yan ng duties mo, ng deliverables mo. In the first place,
sumasahod ka bilang mambabatas. And secondly, kinatawan ka ng mga residente. Kung may plenary, may botohan sa plenary, wala ka, paano mo kinatawan? Paano mo nirepresent yung mga residente mo? Di ba wala? Yung simpleng yes or no mo, yung pagboto mo lang ng yes or no, wala na. Hindi na na-represent yung mga constituents mo kung saan ka bang distrito, di ba? Yun. Hindi lagi nandyan ka sa Davao. Punta ka rin ng Maynila, umattend ka rin ng hearing. Kasi in the first place nga, deliverables mo yan at tungkulin mo yan at sinasahuran ka para gawin yan. O siya, sige, congratulations muna dito kay Alvarez. O 1/3 knockout na itong unang kaso. Pero may dalawa pa, mabibigat pa ito. O siya, sa mga DDS wag laging ganyan ha. Hindi laging bias ang gobyerno. Yan laging pananaw ninyo dyan O siya, sige, ako magpapaalam na anong komento ninyo dyan. Ilagay dyan sa ating comment section ang inyong mga komento at ang inyong reaction sa mga kapapasok lang sa ating channel. Ayan, attendance check muna tayo. I-like lang po yung video na yan. At kung nasa YouTube po kayo, make sure na kayo po ay nakasubscribe na. Yan, i-click lang po yung subscribe sa baba. At kung kayo naman po ay nasa Facebook, pasuyo na lang din ka-coffee, paklik lang po ng follow sa Facebook, yung ating page, paklik lang po ng follow. Alright, ako'y magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat kayo ka-coffee, nasaan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayon. Bye-bye!